Si Robin Padilla, beshi yan eh, beshi ni Kibuloy yan eh. In fact, di ba, yung sinugpi na yan ng Senado, isa siya sa nag-initiate na ma-reverse yung naging desisyon ng committee ni Senator Risa Ontiveros para hindi ma-issuehan niya ng arrest order, no? Isa siya sa nagsulong yan. Pero bigo siya na makakuha ng enough votes, no, para ma-reverse yung ruling na yan ng committee. Ngayon, change of narrative. No? Nag-iba na rin ang tono si Robin Padilla. Si number 1 senator, ang future vice president daw. Sabi ni Panelo. Pinagpasuko niya na ang kaibigan niya ngayon na si Kibuloy na until now hindi pa rin mahagilap kung nasaan ba talaga. Paano mahagilap yan? May nagkakanlong dyan. May nagtatagong influential na tao. Anyway, nanawagan na. Alam naman natin ka-coffee na hanggang panawagan na lang talaga. Robin Padilla wants Apollo Kibuloy to surrender. Hindi wow. Sabi ni Robin Padilla, sumuko ka na. Parang pelikula no? Sumuko ka na, Kibs. Sabi ni Robin Hood. Ang dami mong pending warrant of arrest. Dapat lang. Ilan yan? 4 yan eh. House of Representatives, may existing arrest order yan. Senado, may existing. Pero sabi ni House, ipaubayan na namin sa Senado yan. Ang Korte, dyan sa Davao, may warrant of arrest yan. Bailable. Pwede siya makapagpiyansa dyan. Yung nasa Pasig naman, may warrant of arrest din, pero non-bailable yan. Pag nahuli siya, in short, kulong na siya. Habang buhay na siyang kulong. Dahil pag non-bailable yan, habang ongoing yung kaso, nasa loob ka. Kaya hindi susuko si Kibs. Lugi siya eh. Kulong siya habang buhay, di niya na ma-enjoy yung yaman niya, at baka kunin pa siya ng Amerika. Di ba? Yung fears niya na extradite siya at i-rendition siya. Mahirap na. Di ba? Kaya hindi talaga susuko yan. Hanggang matubes na lang yan. Nasa labas lang yan. Senator Robin Padilla urged Pastor Apollo Kibuloy to surrender to authorities following the arrest warrant issued by Davao Regional Trial Court for child abuse case. Pakinggan kaya siya ng kaibigan niya? I don't think pakikinggan siya. Dahil sa analysis natin, dihadong-dihado dito si Dihadong-dihado dito si Kibuloy. Mag-enjoy na lang siya kung nasaan siya ngayon. Pero hindi yan susuko ka-coffee. Kailangan magdoble effort yan para madakip itong si Kibuloy. Pero kung hanggat nandiyan sa Davao, hanggat din nila mapalabas sa Davao yan, mahihirapan sila dyan. Si Risa Ontiveros, may panawagan siya dito sa PNP. Sabi ni Risa Ontiveros, i-revoke na yung licenses, itong gun licenses ni Kibuloy. Kasi definitely, siya mismo nagsabi, napapalibutan siya ng mga berde at pulang langgam na handang magtanggol sa kanya. Alam naman magtanggol ka na kulam yung ipapang tapat mo o itak yung ipantatapat mo, syempre may GUN ka dyan. Diba? Marami yan. Hindi isa, hindi dalawa, hindi 500, libo-libong baril yung gagamitin nila dyan para ipagtanggol si Kibuloy. Ang gusto ng Risa Ontiveros, i-revoke na yan, i-cancel na yan yung license niya to own and possess firearms ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para di niya na magamit yan. The PNP should confiscate these firearms at once, declared Ontiveros. Ang problema, kahit pa ka-coffee, meron ng papel ang PNP na order na kino-confiscate itong mga armas ni Kibuloy. Mahirapan din silang i-serve yan kasi yung warrant nga, di ba? Ito pa kaya na mas magaan na kaso. The senator claimed that Kibuloy is armed and dangerous, mapanganib at armado. Buhay na buhay ang mga armadong sundalo niya na handang magpakamatay para sa kanya, sabi ni Risa Ontiveros. I agree, totoo yan, ka-coffee. Ontiveros made the call after the PNP claimed it did not consider Kibuloy armed and dangerous since he has no previous record of violence nor record of employing private armed groups despite having at least 19 firearms registered under his name. Yan yung rehistrado, 11. Pero yung mga unregistered dyan, mas marami-rami pa yan. Naintindihan ko naman ang PNP. Siyempre, ang PNP, pag nag-decision yan para ma-identify ka na ikaw ay dangerous, no? Yung historic data mo. Yung mga previous cases na kung baka may batayan ka, bakit mo nasabi na dangerous siya, di ba? Kung wala namang records, wala mga blotters, etc., kasi natatakpan. Alam niyo na yun, natatakpan, di sila pwede mag-decision sila na ito ay dangerous. Nako, kalakaran. The PNP should do better. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, may punto siya dyan. Sa argumento na ito na kay Risa Ontiveros ako
Alam na ng lahat sa social media na may private army siya, pero bakit? Parang nagbubulag-bulagan pa sila. Pugante na si Kibuloy, kaya wag na dapat mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Again, legal basis. Ano yung batayan mo dyan, Ka-Coffee? Hindi ka pwede basta mag-desisyon. Minsan, mabuti ka, di ba? Mabuti yung kalooban mo. Clean yung intention mo, pero may mga legal liabilities o legal concerns na dapat mong iayos yan. Ontiveros, pero iba rin talaga yung gusto mo, ipupush mo, di ba? Kasi pwede maging laid back ka lang eh. Lenient ka lang, wala, chillax-chillax ka lang, kasi hindi mo pinupursige. Iba naman yun sa pinupursige. Yan ang gusto ni Rizal Ontiveros dyan. Magdoble kayo dyan, magpursige kayo dyan, kasi parang mabagal kayo eh. Sabi ni Rizal Ontiveros dyan. Ontiveros reminded the Davao City and Pasig City Regional Trial Courts have already issued warrants of arrest of Kibuloy. Kibuloy has been charged of, ayan, etc. Yan yung mga lumang kaso na minimension ni Risa Ontiveros. Susuko o hindi susuko? Kahit nanawagan ang mga kaibigan niya, I don't think na susuko. Antayin niya na lang yan, Ka-Coffee, hanggang mahuli siya dyan. Asan yung patunay mo na may private army siya ipakita para di ka maging obob, sabi ni Ron Banley. Ayan, address niya yan kay, naka-address siya kay Risa Ontiveros. Kasi ako, pares tayo nang iniisip. Ron Banley, pero hindi ko siya sinabihan ng BOBO. Tinignan ko lang on the other side, no, na parang magdoble kayod ka dyan. Tama, kasi hindi ka naman talaga pwede mag-issue ng mga papel na walang legal basis. No? Hindi ako abogado, pero that's basic knowledge yan, di ba? Sino yung pinaparinggan ni Inday na nanggagamit habang kumakain ng mangga? Oh, Amy Marcos? Legit? Hindi ko pa napanood yun, ha? May bago kayong ha? Panoorin niya natin. Ako curious tuloy ako sa inyo eh. Totoo ba? Kasuhan ng lahat ng mga kasabot, hindi kong patuloy sa paglalabas. Napanood niyo na ba yun? Teka lang ha. Yun ang statement niya. Kasi kung may mangga, may element ng mangga, Amy Marcos yan. Uy, ano to? Manggagamit daw? Nasaan? Bago ba yun? Interview o video? Oo, may video siya. 5 days ago yung video niya eh. 944 yung like ko, bro. Ay, thank you. Mark Ramos, thank you. Hindi ko makita yung video. Bago ba yung video na yan? I-comment nyo nga dito, Ka-Coffee. Saan ba yun? May bago daw video si Sara Duterte. Tapos sabi, manggagamit daw at may mangga. Sinong tinutukoy niya dyan? Oo, nadidira sa kanya. Hindi ko pa napanood yan, Ka-Coffee. Wala eh. Sara Duterte. Teka, hanapin ko Mangga. Ito. Oh. Yan. Mali ang paborito. Sa kanilangan. Sa manat. Ito na. Puputol. Anyway, sige. Mamaya panoorin ko after this, after ng live stream natin. So, yung concept nila naman gagamit, pwedeng hindi si Amy Marcos eh. Pwedeng si PBBM ang tinutukoy nila dyan. Alam mo kung bakit? Ito na naman, gumagaan na naman tayo sa likot na naman ng ano natin eh. Si Harry Roque, kung bago lang itong video na to, ngayong araw lang ba nilabas yan? Kasi ngayong araw lang din naglabas si Harry Roque na parang lumalabas na si PBBM ng gamit lang. No? Kasi daw, nagpaubaya na kasi Sara Duterte, naibigay na yung boto ng Mindanao, yung kinikwento ko kanina, at yung boto ng Cebu, tapos ngayon, hindi man lang ipinagtanggol si Sara Duterte sa confidential funds niya. So, in short, pinapalabas nila si PBBM ng manggagamit. First version. Second version naman, mangga, ang isang kasar kasi kay Amy Marcos ay mangga, kasi dahil babachina, di ba? Mangga. O baka manggagamit din, baka nagkaroon sila ng FO, baka recently may naging away, di pagkakasunduan ng dalawa, posible yan. Possible na nangyari yan, kaya nagkakaaway-away sila. Anyway, sige, panoorin natin yan at alamin natin yung dahilan dyan para may maganda tayong analysis. No? For the meantime, yan muna. Dalawa nga, si PBBM or si sister niya. Dalawa lang yan, Santa Valdez. Balik ka dyan, dalawa lang yan, PBBM.
Walang sense sa totoo lang, sabi ni Alan Nazareno. Pero feeling ko si PBBM kasi sabay sila ni Harry Roque. Si Harry Roque, ang content din ni Harry Roque kanina, mga 3 hours ago, no, about sa panggagamit din manggagamit, play of word. Yun na yun. Kaya mamaya gawa natin ng content yan. Anyway, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Yung mga nasa Facebook, thank you ka-coffee. Baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee. Pa-click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. No? At kung nasa YouTube po kayo, please like lang po yung video natin. Like lang ka-coffee. At subscribe na rin kayo. Baka di pa kayo nakasubscribe. Again, yung pag-clinic nyo sa YouTube ka-coffee, yung join, may bayad yan. 99 pesos ata yan per month. Pero in the coming days, mag-upload na tayo ng mga original content, mga something unique, no, sa atin na hindi natin ginagawa sa regular, no. Pag nandoon sa join, pag member ka doon. Pero again, may bayad nga yun. Kaya if hindi niyo po gusto, wag na lang po i-click yung join kasi may fee nga yan, 99 pesos per month yan. Alright, sige, maraming salamat ka-coffee sa patuloy ninyong pagsuporta sa atin. Patuloy na panonood sa ating content. Maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyo. Bye-bye everyone. Good night.